napabayaan ko yung babaeng mahal ko. Dahil kampante ako. Huli na yung lahat. Before I realized that I love her. And that was the biggest mistake that I've made in my life. Itago nyo na lang ako sa pangalang Tope. 25 years old, from Nueva Vizcaya. Kung i-describe ko ang sarili ko, masasabi kong isa akong responsable at mabait na anak. Year 2007. Nang makilala ko ang babaeng pinakamamahal ko. Kaso, nung panahon na yon, hindi ko alam yung salitang crush. Itago na lang natin siya sa pangalang Terry. Third year high school ako nun. At siya naman, first year high school. Kung pagmamasdan mo si Terry, napaka-inosente niya. Maganda. At cute kung ngumiti. Kasi lumalabas yung malasyopaw niyang pisngi na para bang ang sarap-sarap pisilin. Siya nga pala. Nakilala ko si Terry dahil sa isang kaibigan. Unang klase namin bilang juniors. At syempre, unang araw wala pang masyadong teacher. So, tumambay kami sa bleachers. Kasama ko yung iba kong tropa. Si Ryan at si Ed. Si Ryan nagigitara tapos si Ed naman kumakanta. Ako naman kumakain habang pinapakinggan sila. Kaso bigla silang tumigil. At yun yung pinagtataka ko. Oh, bakit kayo tumigil? Nakita ko may tinitingnan sila. Napatingin ako sa banda kung saan tumingin si Ryan. Then I saw a girl laughing at my back while drinking a mineral water. Natawa pa nga ako eh. Ang laki ng pisngi parang siopaw. Uy, ano na pre? Strum na ulit. Para kayo nakakita ng anghel at tumahimik kayo. Bulyaw ko sa mga kaibigan ko, kaso napailing lang sila. At habang lumilipas ang buwan, napapansin ko na close na si Ed na tropa ko kay Terry. Habang ako, nagkibit balikat lang. Nang mga panahon na yon, hindi ko naman bet si Terry. I mean, oo, cute siya, maganda siya. Pero hindi ko siya gustong-gusto. Hindi katulad nung pagkagusto ni Ed sa kanya. Then, one day, habang naglalakad akong mag-isa, nakita ko siya sa labas ng faculty. Napansin ko siya pero nagpanggap akong hindi ko siya nakita. Kaso napansin niya yata ako. Kaya tinawag ako. Uy, Kuya Tope. No. Ano? Di ka namamansin ah. Nilingon ko lang siya at tinanguan. And then she smiled at me. At yung moment na ngumiti siya, aba, parang nag-slow motion ang mundo ko. Kaya sabi ko sa isip ko, uy, umayos ka nga. Gusto siya ng kaibigan mo. At hindi mo siya pwedeng magustuhan. Kasi, hello, gusto siya ng kaibigan mo. Walang talo-talo. Tsaka, anong alam mo naman sa pag-ibig? Napatawa ako dun sa isip ko. Oo. Ayokong magkagusto kay Terry. Hindi ko priority ang love
o crush nung high school ako. Hindi katulad ng mga kaklase ko na enjoy sa JS Prom. At hindi na nga nagtagal, graduate na ako ng high school. Batch 2009. And year passed by, year 2015. Finally, certified seaman na ako. And this time, nagdesisyon ako umuwi sa Vizcaya bago ako umalis sa first board ko. At syamba kasi December malapit na yung Pasko. And while I am scrolling my Facebook account, may napansin akong familiar na muka. Then I saw that familiar face with her name, Terry. Merong part sa puso ko na napangiti. Kaya ayun, in-add ko siya. Tsaka ako napatawa sa sarili ko. Ano ba yan? Ba't ako na tatawa? Habang iniisip ko si Terry, kung nakita na ba niya yung friend request ko, i-confirm niya kaya nang biglang tumunog ang phone ko. At doon ko na nakita yung notification ko sa FB na in-accept niya na yung request ko. Na-excite ako kasi ini-stalk ko siya. In fairness, malaki nagbago sa mukha niya. Yung malasyopaw na pisngi niya, ngayon napalitan ng mala Tony Gonzaga na panga. And her smile? Hindi na inosente, kundi ngiti na kahit sino, maaakit talaga. Pantay ng ngipin at ang puti-puti nitong mga to. Yung mga bawat post niya, iba talaga. Ang sexy. Mapapawaw ka talaga. Kaya ayun, hindi na ako nagdalawang isip na i-chat si Terry. Merry Christmas. Yan ang first message ko sa kanya. Kaya lang wala siyang reply. Maski sin wala. Hanggang sa umabot na ng bagong taon. Habang nasa labas kami, nagpapaputok, sumigaw si mama na mag-i-Skype daw kami ng mga tita ko. Kaya i-open ko daw yung internet sa bahay. At kasabay ng pagbukas ng internet ay ang mensaheng matagal ko nang hinahantay. Happy New Year, Kuya Tope. Aba, mensaheng galing kay Terry. Sa wakas, napansin niya rin ang mensahe ko. Kumusta? Yun lang ang naitanong ko sa kanya. Wala akong maisip eh. Tsaka kinakabahan ako. Natapos yung bagong taon na masaya ako. Kasi, nakachat ko si Terry. Marami kaming napag-usapan, like second year college na siya, taking medical technology. At ang matindi pa doon, wala siyang boyfriend. Kaso ang problema, hindi ko pa rin maramdaman na gustong-gusto ko si Terry. Kung tutuusin, Terry is my ideal girl, pero hindi ko siya yung gustong-gusto. Magkaiba kasi yung gusto mo lang dun sa gustong-gusto mo. Kaya, napagdesisyonan ko, sige, makikipag-meet ako sa kanya. Baka sakali, doon ko maramdaman na gustong-gusto ko siya. Inaya ko siya. At yun, pumayag naman siya. Nagkita kami malapit sa eskwelahan niya. Sinundo ko siya gamit yung sasakyan ko. At ayun nga, nakangiti siya habang papalapit sa akin. I smiled to her. And then I said, "Hi, beautiful." Bungat ko sa kanya, sabay bukas ng pinto ng kotse. Baliw ka talaga, Kuya Tupi. Tara na nga, sabi niya. Habang nasa biyahe kami, tumigil ako sa isang fast food chain at nag-order ng pagkain.
tanong ko sa kanya, saan mo gustong kumain kasi itong iti-take out ko para sa akin? At ang sagot niya sa akin ay, sa ilog ng STR, doon na lang tayo. Presko doon, tsaka masilong. Napatawa ako doon kasi naalala ko sila Ed at Ryan. Doon kasi kami madalas tumambay tuwing Sabado at Linggo nung high school pa kami. Kumusta na kaya sila Kuya Ed? Sabi niya. Out of nowhere na tanong niya. Di ba crush ka noon? Paano hindi mo alam? Biro ko sa kanya. At natawa pa ako sa sinabi ko. Wala naman siyang sinasabi na crush niya ako eh. Sagot niya. Wala ba? Sino ba kasing crush mo dati? Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob na itanong sa kanya yun. Pero, bigla na lang lumabas sa isip ko eh. At nasabi ko sa kanya, at naitanong ko sa kanya kung sino ba ang crush niya dati. Bigla na lang siyang napangiti. Sabay tingin sa bintana. Makaraan pa ang ilang segundo, nagsalita na siya. Ikaw, kaso hindi ka namamansin dati. Isang sagot na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ha? Ako? Seryoso? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo nga! Pagalit niyang sagot. Tsaka siya ulit tumingin sa bintana, kaso medyo may padabog. Hindi na kami nagkakibuan sa biyahe, hanggang sa marating na namin yung ilog. Tara, kain muna tayo, sabi ko. Sige, ikaw bahala, sagot naman niya. Napagdesisyonan namin na kahit papano mag-play ng music para namang gumaan yung atmosphere. Kasi parang ang init ng paligid ko. Pansin ko naman, ang lakas-lakas ng hangin kasi nalilipad pa yung buhok ni Terry. Terry, ano kasi, may ketchup ka sa labi. Nguso ko sa kanya. Saan? Tanggalin mo nga please. Sagot niya sa akin. Naku Terry baka labi ko ang ipagtanggal ko dyan. Biro ko sa kanya na siya namang ikinatuwa niya. O ayan, tissue gamitin mo, sabi niya. At saka kami nagtawanan. Tumagal yung pag-uusap namin nang maitanong ko sa kanya yung tungkol sa sinabi niya na gusto niya ako noon. At ang sabi niya ay, oo nga, hindi ka naman mahirap gustuhin. Mabait, matalino, at gwapo ka. Saka siya tumingin sa akin. And for the second time around, nag-slow motion uli yung mundo ko. Hindi ko na alam kung bakit hinigit ko siya. At hinalikan sa labi. Isang mapusok na halik ang ginawad ko sa kanya. At in fairness, nakasabay naman siya. I can honestly say she is a good kisser. At hindi ko may pagkakaila yun. Sa totoo lang, oo, lalaki ako. Nag-init ako. Kaso, ang problema, girlfriend ko ba siya? Gusto ko ba siya? As in, gustong-gusto ko ba siya? Parang hindi pa rin eh. Hindi pa rin. Malapit na akong sumakay sa barko at bumiyahe na ako papuntang Maynila. Dahil mas nangingibabaw yung excitement ko sa pagbabarko, hindi na ako nakapagpaalam kay Terry. 10 buwan. 10 buwan ako sa barko. Nakakapag-Facebook paminsan-minsan,
Minsan din, hindi kasi walang signal. At sa 10 buwan na yun, araw-araw, nakatatanggap ako ng mensahe kay Terry na bakit daw hindi na ako nagpaparamdam sa kanya. Nasaan na ba daw ako? Namimiss na niya ako. Araw-araw, palagi siya nagme-message. Kaso ako, walang seen, walang reply. Hanggang sa lumipas yung mga araw, dumating sa punto na wala na akong natatanggap na mensahe mula kay Terry. Kahit isa, wala na. Hanggang sa nakabalik ako ng Vizcaya after 10 months. Minessage ko siya sa FB para kumustahin. Kaso, pag-check ko ng FB niya, nagulat ako. In a relationship na siya. Kaso makapal pa rin talaga tong mukha ko eh. Kaya ang ginawa ko, minessage ko pa rin siya. At ang sabi ko, I miss you, babe. Natuwa pa nga ako eh kasi nakita ko na sinin niya yung message ko. Kaso, ang sumunod na naganap ay yung words na natanggap ko ay, you cannot reply to this conversation anymore. Oo. Binlock ako ni Terry. Si Terry nga ba o yung boyfriend niya? Ilang taon akong umasa na sana i-unblock na ako ni Terry kasi alam ko sa sarili ko na miss ko na siya eh. Year 2016, 2017, 2018. Wala kaming communication ni Terry. Until I found out last July 2019. Naka-unblock na ako sa kanya. Tuwang-tuwa ako as in. Kasi sa totoo lang, I want her back. I want her to be mine. Gusto ko siyang ligawan na at pasagutin, mahalin at iharap sa altar. Kaya dali-dali ko siyang minessage. Hello, how are you? I'm back, Terry. I miss you. Kaso ilang araw na, hindi pa niya ako sinisin. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Desidido na ako na siya na yung babaeng gusto kong pakasalan. Time flies so fast. Finally, nag-reply siya. Kaso, parang nawasak yung mundo ko. Yung puso ko, nawasak ng pira-piraso. Nag-reply siya. At alam mo ba kung anong reply niya? I'm fine. I'm getting married soon. Punta kayo ah. Nasabihan ko na sila Kuya Ed. With matching smiley pa sa dulo. Hanip. Napasapo ako sa ulo ko. Tinanong ko yung sarili ko, anong ginawa ko? Hanggang sa naalala ko yung mga panahon kung saan at kung kailan tinatanong niya ako kung ano daw ba kami. Kasi ako si tanga. Hinayaan ko lang. Yung babaeng gusto ko, yung babaeng mahal ko, napabayaan ko. Dahil lang sa kampante ako. Kaya sa mga lalaki dyan, don't waste your time. Kung gusto ninyo, aminin ninyo. Hindi katulad ko na, tsaka ako lang na-realize na mahal ko siya
ngayong ikakasal na siya. Muli, ako si Tupe. At ito ang aking secret vow.